Okay, so what is up guys, no? Since nagkaroon nga tayo ng error dun sa ating plano para sa magiging upload natin for this coming weekend, may dumaang tricycle, kita nyo, ano, kaya maingay, so parang hindi naman tayo ma-zero na naman sa long format upload, isi-share ko sa inyo yung gagawin ko ngayong araw. So kahapon, nakabili ako nitong ating bagong addition to the team. Is going to be an HP mini PC, so it needs a little cleaning. Syempre bago ko ilagay dun or ayusin dun sa setup, lilinisin ko muna and then i-share ko na rin sa inyo, no? So this is going to be an i5 8500 with 16 gigs of RAM. Syempre integrated graphics pa lang siya as of now, and then may nakita ko mga GPU na available for this model pero parang wala siya dito sa Pilipinas. So if I can source out something para magkaroon at ma-install ko dito, ipapakita ko sa inyo. So bago ko to syempre ipakita sa inyo ay ibubuksan ko muna siya para matur ko kayo kung ano siya, no? Kung para saan siya gagamitin. Let's go! So ito siya guys, no? It is an i5 again, i5 8th generation 8500, naka 16 gigs of RAM, 256 gigs na SSD. So bakit siya kinuha? Kasi yung laptop na gamit ko sa pag-edit is alam niyo naman HP din yon, pero yun nga medyo nagkakaroon na ng trouble yung kanyang ilan sa mga keyboard. So medyo kumukunat na siya, tumitigas na siyang pindutin. At syempre ayoko naman na bigla na lang siya mag-breakdown at wala tayong magamit in case na kailangan natin. So this is my backup. Tsaka para mag-stay lang to dito sa bahay, and then yung laptop is kapag lalabas ako, madadala ko siya, no? If hindi ako dito sa bahay mag-stay, magagamit ko yung laptop sa labas. So ito, lagi lang siya dito sa kwarto ko para siya yung gagamitin ko as my workstation. So siguro yun lang, simulan ko na yung paglilinis kasi kakagising ko lang galing sa tulog from work, no? So pakita ko sa inyo yung magiging before and after. So ito na yung before. Nakita nyo na yung montage niya. So inutay-utay ko na siya ng paglilinis. So bago ko pakita sa inyo, tutur ko muna kayo sa kanya, no? So ito yung ating cooling fan, no? Yan yung ating RAM 16 gigs, SSD 256 gig, naka wifi card na rin siya. So yung dating owner is siya na yung nag-improvise at nagkabit niyan. And then again, ito yung SSD natin. So at I think pwede pa tayo mag-add ng isa pang SSD dito kasi may M.2 slot pa siya, no? But again, I'll research about it pa din. Tapos dito sa loob, nandiyan yung ating processor. Tignan ko kung makakapag-repaste tayo dito. As of now, hindi pa kasi syempre wala pa akong paste na available. So mamaya, after ko siya linisan, no, and everything, ayan, ito yung gamit natin na tools galing to sa company, no. So after ko siya linisan, ipapakita ko ulit sa inyo, and then maybe I will be sharing bakit ito yung kinuha ko instead na talagang yung PC na binibuild, no. So yun, linisin ko muna para medyo mabusisi ito. Tingnan ko din kung gaano katagal ako aabutin bago ko siya malinis na satisfied ako. Again, medyo maarte tayo sa ganyan, no? So yun lang, I'll be back in a bit. Guys, kakatapos lang natin siyang linisan. So mas okay naman yung itsura niya kaysa nung binuksan natin. Wala na siya mga gabok-gabok, no? So itong fan gusto ko sanang kalasin kaso baka masira ko. So hindi ko na siya dinisassemble. So may mga unti pang tirang gabok dito, pero overall okay naman na siya. Itong top cover okay na din, malinis na. So ang lang na lang dito is ibalik ko siya, buuin ko siya, tapos i-set up natin doon. So pakita ko sa inyo kapag okay na yung setup, no? Yun lang, later. Ayan, so ito yung ating current na PC setup. So dito ako nakapatong yung laptop and then yung monitor. So may HP pa ako na monitor. So gagawin ko ulit yung dual monitor setup. So ibig sabihin baklas lahat yung wiring sa yan and ayusin ko siya ulit. So siguro di ko na kayo sama kasi medyo magabok, medyo madumi at medyo matagal akong maglinis ng bawat isang cable dito. So linisin ko lang siya tapos babalikan ko kayo. Let's go! So ayan na guys, na-set up ko na siya na naka-dual monitor pero nagbi-blink-blink ito, tapos ito hindi niya makuha yung size na gusto ko. Although naayos ko yung settings niya, nakuha niya yung size na gusto ko. Yun nga lang, ito natira nagbi-blink. Pero pag ito lang naka VGA, no, okay naman siya. So ang gagawin ko na lang
single monitor na lang ulit. Tapos ito ibababa ko para doon sa laptop. Doon ko na lang sila pagko-connect, no? So yun lang. Let's go. Let's proceed. No, para lang din, I think mas okay din na single monitor para malinis lang, no? Okay, so yan na yung ating final setup guys, no? Ito yung ating dating keyboard, dating mouse, ang ating audio card, monitor, and then yung ating bagong mini PC. Bagong luma na mini PC. Yung ating mic nakataas pa, and then nagana na rin yung ating webcam, wherein doon sa ating Windows 11 na laptop hindi ko mapagana, hindi ko alam kung bakit, pero dito Windows 10 working siya. So that is a plus, no, or perks na nandito na tayo sa ating bagong mini PC, no. So ngayon, the only problem I am trying to deal with is medyo mabagal yung kanyang Wi-Fi connection. So siguro bibilang ko na lang siya ng TP-Link na Wi-Fi dongle. So siguro bago ko ikabit or kapag in-order ko, igagawan din natin yun ng video, no? So this is going to be our trading, editing, and maybe slight gaming setup na rin, no? So kung meron kayo mga suggested na games or pang edit or kung ano man at pang trade na charts, pwede natin yan bisitahin dito. So ngayon mag-login muna ako ng mga accounts ko, and yun lang, sana natuwa kayo sa video na to, no? Tingnan natin kung ma-upgrade ba natin talaga yung GPU nito into an RX 560 kasi nga medyo mahal siya, no? So yun, maraming salamat sa panonood. Huwag niyo kalimutan mag-like, comment, subscribe. Ayun lang muna. Hanggang dito lang muna ang ating bagong setup, no? Medyo makulat lang yung wire, pero ayusin ko na lang sa other time. Medyo pagod at inaantok na ako, no? So, yun lang. Bye-bye.